Kapag singaw yung injector washer, bakit siya magkokos ng usok sa dipstick saka usok sa ibabaw? Kasi nga nakataklob yung kanyang Hmm. injector. Hmm. Pag sumingaw siya, nagkaroon ng pressure, sa loob din ng makina papasok. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Sasagutin ko lang po itong katanungan ng isang subscriber ko po na si Jose Romulo 006 Ursua 2. Meron po siyang problema sa kanyang Toyota Altis. Yung Toyota Altis po niya, sabi niya po dito, "Good day po sir, ask lang po ako regarding sa nabili kong kotse. Mga ilang taon na, Toyota Altis. Hard starting mga 3 times bago may start. Saka low power lalo na sa akyatan. Sa patag naman, pagpalo ng 60 to 70 siguro kph, parang may sputter or pause sa arangkada niya. What po possible na sira? Sana matugunan po ninyo. Salamat." Yon. Ano daw po yung possible na sira doon sa kanyang sasakyan na hard starting, minsan 3 times daw bago umistart, tapos yun nga low power. So, ito ang kahirapan sa mga unit na hindi mo na makabitan talaga ng mga scanner. Kasi itong model na to, ng Corolla na big body, wala pa itong kabitan ng scanner. Pero meron dito na pwede mong gamitin to. Kaya lang, hindi na po tayo equipped sa mga ganitong klaseng mga scanner. Wala po tayo niyan. So ngayon, ito po yung gagawin kong example, pero ang problema niya kasi Altis. So ito, Toyota Corolla big body, ang sumunod dito yung Toyota Love Life, tapos Toyota Altis na. So, ito po, Sir Jose Romulo, baka po ito yung pwedeng problema. Baka lang pero dito po kasi sa unit na to, pinalitan na po ito ng distributor, bago na yung distributor niyan. Pinalitan na rin to ng high tension wires. Ayan. Tapos nilinis na rin yung throttle body. Pinalitan na lahat, pati air cleaner. Ito low power din po ito Sir Romulo So lahat mga spark plugs pinalitan na yan. Pero ganun nga, low power din. Kapag inaarangkada mo, parang katulad nitong sinasabi mo na kapag idiniin mo yung accelerator, parang may pause. Parang gustong huminto. Parang mawawala yung power. So tumatakbo naman siya 60 to 70, ganun din. Yun nga lang, dito sa amin, sa Antipolo, at diyan sa Angono, doon nakatira yung may-ari nito, si Dr. Ray Combe. So, yun nga reklamo niya. Pagdating diyan sa mga bundok diyan, hindi na halos makaakyat. So, nagkakaroon siya ng low power. Sa dami po ng pinalitan dito, bakit ganun pa rin na low power siya? Ngayon, nung tin-troubleshoot ko po ito nung isang araw, sabi ko rito, ang unang i-check dito ay yung fuel pump. Pero bago i-check ni Michael yung fuel pump, napanood niya kasi yung isang vlog ko tungkol sa MAP, doon sa manifold absolute pressure sensor. So, chinek din niya yun. Akala namin yun na yung problema. Ito po kasi yung pinagpalitang map sensor, niritoke na rin. Ayan. At talagang binuksan pa nga Ayan, dinikitan na lang ng mga epoxy. So, ito po nga manifold absolute pressure sensor, isa po ito sa pinakautak din ng ECU nito. Kasi ito ang magbibigay ng voltahe para makapagbugarin ng tamang gasolina itong makina nito, yung ECU. Kasi kapag itong map sensor, itong MAP ay hindi gumagana, hindi niya mare-recognize yung hangin na papasok dito sa kanyang throttle. Kasi kapag po ito ay nakaminor, maliit lang ang opening ng throttle na yan. Kaya yung throttle na yon, maliit ang opening, malakas ang vacuum ng makina, hihigupin niya ngayon to. So habang inihigop niya yan, meron po yung parang silicone na film dito sa loob na flexible. So inihigop niya yon, nagbabago-bago ang resistance nun at magbibigay yun ng voltahe. Yung voltahe na yon ang magsesend ng signal doon sa ECU at magsasabing nakaminor pa lang ako. So yun lang ngayon ang ibibigay mong gasolina. So yung RPM saka yung pressure, no, yung manifold absolute pressure, magkikita sila at kung gaano karami yung magpapagkakasunduan nilang gasolina na ibibigay, yung po ngayon ang ilalabas ng computer. Nung napalitan namin yung MAP, manifold absolute pressure sensor, ito po yun dito. Ito yung manifold absolute pressure sensor. May hose yan na nakakabit dito mismo sa manifold. So pag in-start mo ang makina mo, may vacuum yan, hihigupin niya ngayon to para magbigay siya ng voltahe. So yung voltahe na yon, yung kuryente na yon, no, papasok ngayon doon sa ECU at makikita niya, magkakaroon sila ng computation ni RPM at saka ni manifold absolute pressure sensor at yun ang ibibigay niyang supply ng gasolina.
So nung napalitan po namin to, medyo tumino ng konti yung minor. Kasi kapag ini-start to, minsan ayaw din talagang umi-start. Yun nga, yung 3 times o kaya naman talagang palyado na siya. Kasi nga po, hindi makapag-provide ng tamang air and fuel mixture yung ating computer para po maging maganda yung kanyang combustion dito sa loob ng chamber, dun sa loob ng cylinder. So napalitan po ito, tinesting, low power pa rin. Ang umayos lang ay yung minor. Umayos yung kanyang idle, pero low power pa rin. So sabi ko, Michael, tignan mo na talaga yung fuel pump. Ito po yung fuel pump. Yan. So, nung nagpalit po kami ng fuel pump, lahat ng problema nung sasakyan na to, naayos na. Kasi po, itong fuel pump, mahina na yung bigay niya, yung pressure. So, yung pinupus niyang gasolina dito sa mga injectors, ayan, ito po yon. So, yung nanggagaling dito, to galing doon sa fuel filter, high pressure po yon, galing na dito yon. So, yung high pressure na pump na to, ibobomba niya yung gasolina papunta dito sa mga injectors. Ayan. Okay. So, kung mahina ngayon ang buga nitong pump na to, kung mahina ang buga niyan, mapapa-start niya yan. Walang problema. Pero kapag kailangan mo ng mas maraming gasolina dahil tataas na yung RPM mo, magkakaroon ka na ng load, hindi na siya ngayon makapagbigay ng mas malakas pang pressure. So, paano mo malalaman ngayon kung yung fuel pump mo mahina talaga ang buga? Ito lang po ang ginawa ko doon. Ito po yung pressure regulator. I-maintain niya ngayon na hindi kagad lulusot, magre-return yung fuel doon sa tangke. Kasi ito po yung return ng fuel doon sa tangke. Lalong-lalo na kapag nag-high revolution ka na, lumalakas ang vacuum nito, no? Iko-control niya ngayon yung return ng fuel doon sa tangke. Yun po ang unang-unang trabaho niya. Ngayon, kung ito ay masisira, mag-o-open itong pressure regulator na to, ang mangyayari, lahat ngayon ng fuel na ibubuga nitong pump, to, kapag nagbuga ng fuel tong pump, tapos dumaan dito ngayon sa mga injectors, at hindi makokontrol nitong pressure regulator, ang mangyayari, magpapass through lang ng magpapass through ang fuel, babalik lang doon sa tangke, doon sa return. So, kailangan i-control ngayon nito, ni pressure regulator, para kung mag-overpressure din, no? Bubukas din to dahil hinihigop naman to ng vacuum ng manifold. So, ang ginawa ko, tinakpan ko to, binarahan ko muna to para wala ngayong mag-return na fuel. So, pinigil ko ngayon yung return ng fuel doon sa tangke. Yan, pinrest ko to, gumanda ngayon yung minor at nagagalit na yung RPM natin kapag talagang nire-revolution mo, tumataas na ng 4,000 RPM to. Kasi po, yung fuel ngayon na dumadaan dito sa halip na bumalik yung ilang portion doon sa tangke, yung return niya, wala nang bumabalik. Kaya ang nangyayari ngayon, yung pressure lumakas dito. Lumakas na lumakas. So, ibig sabihin, nakapagbubugan na ngayon siya ng mas maraming fuel dito sa ating mga injectors. Kaya ang ibig sabihin nun, mga kapatid, yung ating fuel pump ay mahina na yung buga niya. Kung hindi ko pa kontrolin yung return, hindi pa ito makaka-reach nung tamang pressure para ibuga doon sa mga injectors. So ngayon, pinalitan lang ng fuel pump, lahat ng problema ngayon, umokay na. Naging powerful na po ito, lumakas na yung kanyang akyat doon sa mga bundok namin dito, at lahat, the rest, okay na po lahat. Yun po ang naging problema nitong Corolla Big Body na to. So yun po, para doon sa tanong po ni Sir Jose Romulo, 006 Ursua 2, yun po yung ating sagot sa inyo. Kasi nung dinala naman to dito, talagang ito ay dead. Wala po talaga. Tapos luma na po lahat. Luma na yan. Pati dito, nung dinala sa amin to, talagang defective yung kanyang distributor. So unti-unti, nung pinagana na namin siya, may mga nakikita kaming problema. At pati nga itong map sensor, inayos na rin namin yan. Ngayon, nung umaandar na siya, yun nga yung isa pang problema na low power siya at hard starting. So nung napalitan tong map sensor, nawala yung hard starting niya, pero low power. So yung low power naman niya ay dito naman nagkaroon ng problema sa fuel pump. Kaya para sa iyo, Sir Jose,
itry mong palitan din yung fuel pump mo. Kasi kung 10 years na yung sasakyan mo, Altis, or more than pa doon, malamang talagang yung lifespan ng mga ganitong klaseng fuel pump, ganun lang din po talaga. 10 years, 12 years, talagang bumibigay na po yung mga ganitong klaseng fuel pump. Yung iba nga, mas maaga pa 5 years lang nagkakaproblema na. Ito po kasi high pressure, talagang ibubuga niya yung maraming pressure na yun, yung malakas na pressure na yun, papunta dito sa iyong mga injectors. Yun. Minsan naman po, ang magiging problema, maganda ang fuel pump mo, malakas ang fuel pump mo, yun nga, ang sira naman ay itong pressure regulator. Kapag nasira itong pressure regulator, ang mangyayari lang, dire-diretso lang yung gasolina mo, yung fuel mo, tapos pag kailangan mo ng mas maraming fuel, dahil kailangan mo ng mas mataas na RPM, dahil kailangan mo din na umakyat halimbawa sa mga akyatin, kailangan mo ng speed and power, tapos hindi naman nakokontrol yung fuel para pumasok sa mga injectors dahil sira ang pressure regulator, ganun din po ang may experience mo. Low power din. So, itong fuel pump saka yung pressure regulator, halos parehas sila ng problema kapag po yan ay mga nasisira. Okay mga kapatid, start natin to para makita nyo. Sige. Yan. Start na. Tapos na, solve na to. Dr. Ray Combe, okay na po ito. Pero meron ka pa isang problema. Yung aircon mo, walang lamig. Kailangan ding ayusin ng air conditioning po nito. Kasama ko naman ngayon itong mga kuya ko. Yung pangalan ko, totoo. Ano pong pangalan nyo totoo? Ferrari. Oh, Ferrari. Ferrari po talaga? Oo. Hindi ba? Wala pong biro. Engineer Ferrari, di ko siya ako. Oh, ano po? Ferrari po talaga pangalan nyo? Oo, yeah. Oo. Grabe. Ayan sino po yung kabayo? Ewan ko na ako. So ito naman si Chip. Hulaan nyo kung ilang taon. Yan ang Chip Sa po. dami ng pagkakataon, no? Sinabi ko na, ilang taon ka na, Chip? Mababa pa. Ay, anong mababa pa? 72. 72. Ayan. Ngayon, ito naman talaga, bata pa to. Hindi raw to uwi hanggat hindi natatapos yung yung Fortuner. Tsaka ang dumi masyado. Oo, matindi yung tilamsik. Pakita mo dito, RJ, Oh. Nalinis na Ayan. yan, pero marumi pa rin. Hindi Oo. ka nalinisin todo. Ngayon, ito, palyado rin. So, itatry ngayon namin na baka makuha doon sa mga injectors. Ilang injectors ang may problema dito? Dalawa. Anong problema ng injectors? Yung mahina. Mahina Yung talaga isang yung buga. mahina. So, talagang papalya. Tapos may singaw ang injector washer. Injector washer. So, pwedeng doon pala din galing yung usok. Pwedeng doon nga Pero yung Kaya, tilamsik, pwede rin doon. pwedeng doon din. Oo, nagbabackfire yung So, ibig sabihin, may pag-asa pa Oh. siya. pwedeng maapila. Oo, pwede. Oo. Ito, paliwanag mo para sa mga mga subscribers natin. Kapag singaw yung injector washer, bakit siya magkokos ng usok sa dipstick saka usok sa ibabaw dito? Bakit siya magkokos? Kasi nga nakataklob yung kanyang Mm. injector. Hmm. Pag sumingaw siya, nagkaroon ng pressure, sa loob din ng makina papasok. Ito. Kaya- Ito kasi yung injectors. Kaya Yan. yung singaw niya, Hmm. sa loob din ng makina lalabas. Oo. Lalabas din sa dipstick. Kaya Yung- akala mo blow by. Yan. Yung singaw na sinasabi ni Chip, yung washer sa dulo nitong injector na to. May washer yan, tanso sa dulo. Ngayon kung singaw yun, lalabas yung usok dito, ito ay naka-enclose nung cover. Oo. No. So yun nga, ang mangyayari, lalabas yung usok dito, siyempre, nasaan yung nito, yung PCB? Patingin mo niyan. Pakita mo nga sa amin yung PCB niyan. So ito yung PCB or ventila na lang, yung kanyang ventilation. Oo. Tuloy-tuloy din yan sa turbo naman papasok. Oo, yan. So lalabas dito yung usok na isinisingaw nitong mga injectors. Tapos Yan. punta sa turbo. Pupunta sa turbo, babalik doon. Papasok din yan sa intake manifold. Oo, papasok. So yun yung nakikitang malakas na usok dito sa ibabaw. Oo. So halos lahat naman ng mga diesel engine, ganito naman yung nagiging Yung ngayon, problema. mga modelo ngayon. Oo. ganyan. Lalong-lalo na pati yung mga Starex, mga Nissan Navara na Oo, talagang ganyan din, oo. naka-enclose kasi sila sa Sa cover no? cover, oo. Naka-enclose sila sa cover, may mga oil seal dito. So yung usok ngayon na sinisisingaw nitong mga injectors na yan, papasok dito sa ibabaw nitong mga camshaft na yan, hindi makalabas, dadaan ngayon doon sa ventilation.
Tapos kung saan-saan na yun maghahanap ng lalabasan. Oo. Kung yung iba hindi na makalabas sa ventilation, doon na lalabas sa dipstick. Sa dipstick. Kasi babalik ulit doon yun. Kasi dito may mga daanan po yan dyan ng Kaya- usok eh. Kaya akala mo ngayon blow by. Oo, dahil sa sumosobra na yung dami ng usok sa loob. Kaya yan, tinira muna namin yung ano. Pagka yan nag-blow by pa, wala na akong magawa. Overhaul na talaga. So ibig sabihin pala ito mga kapatid lalong-lalo na kung mga engine nyo, yung mga injectors ay nasa loob, naka-enclose ng mga cover, cylinder head cover. Kung halimbawa may makita kayong usok doon sa ibabaw at palyado yung inyong makina, pwedeng singaw nga yung injector washer. Oo, sige. Di ba? Injector washer lang yun. Injector O, washer. tsaka yung O-ring. May O-ring pa May yun. o-ring pa yun, no? Singaw, aakyat ngayon yung usok. Oo. So hindi nangangahulugan na blow-by Blow pala by na talaga. kaagad. Parang yung ginawa nating Starix noon, yung tambucho napunta dito. Oo, kasi Diba? doon Natandaan mo. lumalabas. Lumalabas. Hindi lang isang injector po ang sumingaw doon, hindi lang isang injector washer. No. Yung isa doon, wala pang injector washer. Nakita mo yun, yung isa? Oo, wala na ngang washer eh. Walang washer. So ngayon, pwede ka bang tumayo dyan at ipakita mo? Hindi ka nakikita sa Nakikita video eh. yan. Oo, Oo. ayan, oo. Ha? Halo. Oo. Yeah, pwede. Ayan. So ito po yung mga tinatawag na old school na dahil sa pagiging old school niya, hinihimay niya muna. Di ba? Effective pa rin, effective. Oo. Effective pa rin sa new school. Oo, sa new school. So kung hindi niya tinry na, hindi, kinulit kasi namin si tatay noong nakaraang Sabado ba yun? Nasabi natin, ipa-calibrate mo muna yung mga injectors. Nozzle muna. Nozzle Baka muna. may singaw. Oo. Kasi Baka may save pa natin yung overhauling Mm. niya. So ngayon, talagang final na yon, mukhang mawawala talaga yung overhaul. Kasi dun sa nakita mo na singaw yung injector washer, mga ano yun 90% na yun Sira. talaga yung problema eh. Sira yung washer niya. Kaya Sira. nagpalit kami bago eh. Malilitar lang yung overhaul. Kasi Oo. usap yung tatay kanina, Oo. kuya. Later doon, talaga ipapa-overhaul din niya kasi siyempre yung once you Puro reach a certain carbon. mileage na napakalaki na, talagang walang pupunta, overhaul mo kasi. Pero Kuya Ferrari, Oo. itong mga makina na to, itong mga unang labas ng D4D, napakatibay nito. Oo, yun iba yan. Oo, alagaan mo lang talaga to sa langis. Alagaan mo sa lahat ng dapat na alagang kailangan niya. Katulad ng ginawa mo doon sa mga nakaraang pag-ibig mo na inalagaan mo talaga. Saka walang problema, dito man si Autorance. Oo. So kailangan nito, kuya, talaga himas talaga. Pero napakatibay nito. Ito kung walang blow-by talaga at hindi pumping oil, hindi mo to kailangan ipa-overhaul. Oo, hindi. Napakatibay, napakaganda. Mas gusto ko yung mga makina na to kaysa sa mga bago ngayon. Alam mo, nagtataka nga ako eh. Anong winis itong Autorance is just 5 minutes from my home. Apo. Eh kung saan paano pupunta, dito lang pala sa tabi ko itong magaling na shop dito eh. Di ba? Ano lang, matyaga lang. Kasi kung nasintensyahan kagad natin to na overhaul nun, di ba? Eh, kawawa naman si kuya. Oo nga, oo. Di ba? Yung noon talaga naman. Senior na, no? Nakasunod ako ng konti kay, kay Chip eh. Kasi ito si Chip. Oo. Sabi niya, ba't natin yung overhaul? Ang hirap-hirap mag-overhaul. Oo. Biro mo, minsan tumatagal na ilang araw, overhaul. Minsan 15 days, no? Oo, yung tagal pa mag-order ng pyesa. Pesa. O, tapos 15 days, magkano yung pinapasweldo ko sa 15 days? Ang laki, no? Kaya yung single ko na 15,000 sa overhaul, wala na. Naubos na. Naubos Break na. even lang. Opo, lugi na ako, hindi nga po break Hindi even. break Eh. even. Oo eh. So, So, na charitable na, naging charitable. opo, ganun na po ang mangyayari. Kasi ang bayaran lang naman sa overall, pinaka-starting 15,000. Diba, tumataas talaga. Depende sa Dami ng sira. dami ng sira, depende sa makina, depende sa modelo ng sasakyan, at depende kung mayaman yung may-ari. Oo. Yun ang pinaka-importante. At saka working pa, ha? Hindi na retired senior pass namin. So ngayon, meron kaming tatlong overhaul, dalawang 4D56, saka isang 4JA1. Tapos ay pa pala, yung Corona na yon, yung Silver Edition, overhaul din yon. Okay, so tapos na tayo dito sa sa Accent. Ay, ayusin pa rin mga valve lifter nito. Stock up. Accent. So yun po mga kapatid, eto na, hinihintay na lang namin medyo matiyo na konti yung Beta Gray, no? Para pagkatapos nun, ikakabit na rito. Ngayon, kung okay na to, makakauwi na si Michael sa Bicol. Yeah. Pero kung hindi pa rin to okay, yun ang usapan, hindi makakauwi si Michael sa Bicol. So, hanggang bukas po, diretso kami sa Wednesday. Yung mga natira na lang muna, yung ayusin namin. At wala na rin po kami, close po kami ng Thursday, Friday, Saturday, at Sunday. Makikita-kita na lang ulit dito. Monday, back to work po ulit tayo lahat.
Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po si Kuya Ferrari, Keep on supporting Autoruns ha. Dito kayo magpagawa. si Paring Junior, at ito si Michael. Okay. Oh, Kuya Larry, happy birthday! Ilan taong ka na? 60. 60? Ala, dapat talaga celebration to. 60 na pala to. Birthday niyan. Birthday, oh. Ako, happy birthday, Kuya Larry. Oh, makakauwi ka? Ano ba nangyari? Uy, Ayos. wala na usok. Iniiwan na lang yung residue. Talaga. Ano, okay na? Pantay na. Oh, wala na uga. Wala nang ninig. Wala nang ginig. May polio yan eh. Steady na yung andar. Oh, dapat talaga galingan nyo eh. Electronics Communications Engineer pala yan si Kuya. Easy pala yan. So dito lalabas ngayon yung depende sa kung mayaman yung may-ari, ano? Oo. Mayaman naman. Magaling ang mekaniko. Nawala na usok. Ala. Oh, makakauwi si Michael, oh. Sige nga, isang revolusyon niya. Revolusyon niya. Oh, tira-tira na lang sa intercooler doon. Ganda. Wala na, ano? Saan pa? Di sa Autoruns na pupunta. Ba't pa kayo pupunta sa iba? Thank you. Thank you po, Kuya. Worth the waiting ha. Kahit gabi. Ala, ginamit yung ilaw ko sa vlog. Dalawang cellphone pinapandaan dito. Oh, kaya nga sabi ko, pinadala ko yung ilaw eh. Oh, ayan na, walang magkakamali. Michael ha, lahat ng mga tubo ha. Dapat walang maluwag na tubo ha. Okay, mga kapatid. Yan na, walang singaw. Walang singaw. Okay na. Kuya, okay na.